Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Meron tayong bagong gagawin dito sa KRY 200 natin. Shoutout ko muna yung group page natin na KRY 150-200. Tapos syempre, bago natin tuloy yung video, shoutout muna natin si Danscape TV. Tapos si Anonus Vlog. Yung mga ka-DIY, yung mga kamotivate ni Anonus Vlog, subscribe ko na po sila mga ka-DIY. Okay, so tara na. Yan, so sa araw na ito, ang gagawin natin, magpapalit tayo ng brake pad dito sa front. Ito yung mga gagamitin natin, socket na size 10, tapos Allen wrench para dito sa Allen bolt. So ayan, naluwagan ko na to. Tapos tatanggalin ko na rin tong dalawang size 10. Dalawa lang to mga ka-DIY. Simple lang to, hindi kayo aabutin ng 5 minutes. Tapos pag natanggal nyo na, ingatan nyo to, yung sensor. Tapos andito lang yung brake pad na dalawa. Oh. Yan, tatanggalin nyo lang, tulak nyo lang. Yan, gamitan nyo ng flat screw para may labas na to. So yung part na rin ito na Allen, tanggalin din natin to. Yan, kailangan din natin tanggalin to para matanggal natin yung brake pad kasi lock niya to. Bagan natin yan, yun o, para matanggal yung brake pad kasi ito yung naghahawak sa brake pad. O, diba? Dito siya nakakapit mga ka-DIY. Tapos ito din yung isa. Yan o, dito siya kumakapit. Yan, lilinisan na rin natin yan. Yan, grabe oh. Upod na. Kailangan na talagang palitan para hindi masira yung disc brake mo at yung piston. Okay, so hanap tayo ng kapareho nito kasi marami nagsasabi same lang daw sa Raider. Mahirap kasi maghanap sa Rusi mismo. Okay? So ayan mga ka-DIY, nililinisan na rin natin tong caliper niya para tanggal yung mga putik. So ayan mga ka-DIY, meron tayong unbox ng parcel from Lazada. Ayan. Dumating na yung order natin na brake pad dito sa pangharap. Kasi pag pupunta kayo sa mga motor parts shop, wala kayong mahanap na basta-basta na ganito. Lalo na yung sa kasa ng Rusi mismo, sa KRY na Rusi. Wala ho talagang ganito na agad-agad kayo makukuha o mabibili. So sa Shopee or Lazada, ang hanapin ninyo, naka-size po niya or ka-fit po niya, yan o, pang Suzuki Thunder. Suzuki Thunder or kaya yung Suzuki Shogun. Or Kawasaki KLX, yung ano din, enduro na Kawasaki KLX 150. Yan ang mga pwede sa pangharap. Sa panglikod naman, Suzuki Raider 150 na carb type, hindi yung pang FI, carb type, okay? So, marami ko siyang katulad. Ito, halika, pakita ko sa'yo. Ito mga ka-DIY, yung ano, compatible model niya. Yan, Corb 115 pang front, KLX 150 front, Thunder Suzuki front. Yan, SYM, Jet 100, Kimco. Yan po yung pwede sa kanya. Same lang din dito sa Rusi KRY. Okay? So, bubuksan na natin. So, yan, may ano po sila Facebook page, facebook.com, gbc.ph. Yan. Suzuki Thunder. Ang gandang klase yung nakuha natin. Shoutout natin si Suzuki. GPC. Yan, same lang din po yan. So, i-compare natin mga ka-DIY. Ito yung tinga niya. Oh, same na same, di ba? Tama. Oh, fit na fit. Tapos ito yung isa naman. Oh, same na same din. Oh. So dapat ganyan. Tapos ganito kakapal, ang ganda oh. Tapos may hati-hati na siya dito. Parang ganyan. So ganito po yung bago. Tsura na bago, ganyan po yung luma na. Ngayon kung talagang mahirapan kayo makahanap, huwag nyo pong itatapon tong luma, itong stock. Ang gawin nyo po, ipa-brake ban ninyo. Pero hindi ko po siya sinasuggest na magpa-brake ban. Hindi naman sa sinisiraan ko yung mga brake banding. May kasi may experience na tayo na kumalas. Pero mas maganda talaga maghanap kayo. Huwag kayong maniwala sa mga motor shop na walang kayong makukuha ng ganyan. Meron ho. Ito na po yung patunay na meron akong nakuha sa Shopee or Lazada. Okay? Lagay ko na lang yung link description below. Diba? So, yung price po niya nasa 350. Kasi pang Suzuki. Quality ho yan. Carbon no. Ganda. Makapit. Pagbabalik ho mga ka-DIY, kailangan na ilapat ho natin to. Ito ho kasi yung maglalak dito. Ganyan ho itsura niya. Ito yung iuuna natin. Okay? Ganyan ho. Yan ho. Yan. Lagay natin ganyan sa butas. Tapos isushoot natin yan. Tapos yung isa naman. Pag naikabit na ho natin to, dito naman tayo sa pangalawa. So ayan mga ka-DIY, kailangan din natin to na
ipasok sa loob yung piston niya. Tupat po ito, ibig sabihin dalawang piston para pumasya ho silang dalawa. Yan. Talaga natin to. Yung ano ko kasi, yung gamit ko na dito, hiniram nila, hindi nila binalik. Yung iipitin mo yan para pumasok. So yan, kaya naman sa kamay. So yan, okay na yung isa. Itong isa naman, last. Lalagay natin para may shoot natin. Natin to mga ka-DIY. Yan. Yun. Tapos ihigpitan din natin to hanggang sa makapasok na siya. Mamaya na natin ihigpitan yung pag nailagay na natin dito sa grip pad. So yung guide naman niya ito, yung stopper niya. Lalagay na natin. Tapos pag nabuo na natin yan, luluwag natin siyang ganyan para may pasok na talaga natin dito sa display. Tama. Yan, nililihan natin kasi masyado makapal. Yung babawasan natin para makapasok yung display. So yan mga ka-DIY, tapos na ho natin niliha yung brake pads. Dapat kasi pag nilalagay nyo yan, pag hindi magkasya, pag walang play, pag nakakapit na, lihain nyo lang. So ito niliha namin ng almost 3,000 bawat isang pad. Lagay na rin natin to, hinihigpitan ko ng mga ka-DIY. Kasi hindi na natin to mahigpitan mamaya pag nandun. Yan o. Alin din kasi ito eh. Ito yung guide. Ito para hindi magalaw-galaw. Yan, hihigpitan na rin natin to. Hindi na, mahirap na kasi higpitan doon pag nakalagay na. Yan, okay na yan. Higpitan ko na lang maigit ito mamaya. Ano nyo? Pa-DIY. Okay na to. Lalagay na lang natin. So yan, dapat sasakto ho talaga siya. Ganyan, sa butas, hindi yung mahihirapan ka pa. Yan. Tapos tatapat lang natin to. Tapos lagay na natin tong dalawang bolt. Ito ka. Yan. Dapat sakto ho yan. Ingatan nyo ho to kasi ito yung sa may speedometer sensor. Tapos itong sa baba. Galaw-galaw mo lang yan para magkasya. Itong bolt na to, kung may close range or open range ka, okay naman. Mas maganda may T-socket ka na size 10mm. Ipitan nyo maigi ito mga ka-DIY. Tapos testing natin yung play. Make sure na iikot ko yung gulong. Yan, ganyan. Pag hindi ho yan umiikot pag kumakapit walang play, kailangan nalihain nyo pa. So, piprino ko. Okay, paikutin mo. Ayan, prino. Okay. Ayan, okay na yan. So, ito yung naubos natin na liha. Anong grade to? 300 yata to? 250 tapos 800 yung finishing. So, ito yung dati niya. Oh. Pwede pa naman to, kaya lang masyado na manipis. So, ganun lang po yung mga procedure na ginawa natin. Sundan nyo lang po mga ka-DIY. Sa pag-DIY, dalawa lang po ang meaning dito sa HPT. Do it yourself at destroy it yourself. So, disclaimer lang po, do it at your own risk. Ingat po tayo sa pag-DIY. Sundan nyo po lang yung process. At sinabi ko na rin yung mga kapareho nung brake pad pang front dito sa KRY natin. Okay? So, paki-subscribe na rin pala si Alan sa vlog. Maraming salamat. Kung nag-video ko rin, sa inyo.